Adeline's POV. Napatingal at napamasid agad ako sa kabuuan ng napakalawak at malaking building na nasa harapan ko. Well, the word huge isn't enough to describe how big and beautiful a building is. I blew a heavy breath when I scanned the front tag name of the establishment. It's Dalsor Industrial Building and it's written with all capital and bold letters. Maghaharap na naman kami ngayong araw na to. Ano ba naman kayo mangyayari? But at least kasama ko si Mrs. Sanchez. So I think hindi ako ma-awkward sa kanya. Iisipin ko na lang na trabaho ang lahat. Yung nangyari noong nakaraang gabi ay dapat ko nang alisin sa mga alaala ko. Huminga ako ng malalim tapos naghanda ng lumabas ng sasakyan. Pagkalabas ay nakita ko kagad si ma'am na kalalabas lang din ng kotse niya. I gathered all my things and I moved near to her direction. Dala mo na ba ang lahat ng kailangan natin, Adeline? Yes, ma'am. Even our sketch and designs dala ko ho. Good. Ikaw, handa ka na bang mag-present ng mga yan kay Mr. Dalsor? I'll try. Yes, handa na ho. Good. Then we both moved to the main entrance of the building. The guards immediately assisted us in the elevator. While we're walking, hindi ko mapigilang sulyapan ng ganda at kaiga-igayang paligid. I'm not new to this kind of place. But this time I'm really amazed by the background of the whole place. There, I realized na mataas pala talaga ang standard niya pagdating sa pagpapaganda ng kanyang establishment. So now, I have to impress him more. Bahala na kung mang-iinsulto na naman siya. Sana hindi sa harap ng maraming tao niya ako ipahiya. I'm hoping. We're here, Adeline. Sambit ni ma'am pagdating namin sa 20th floor building. Tumungo at sumunod naman sa kanya. This is our first joint meeting with the Dalsor Company. Gusto kong kabahan dahil tsak na nandito rin siya sa meeting na to. Magkikita ulit kami after our last full and wild night last week. Tunog ng cellphone ni ma'am ang pumukaw sa katahimikan namin. Ramdam kong sinagot niya ang tawag. Hello, good morning. Oh yes, kindly inform the CEO that we are already here. Yeah, patungo na nga kami ngayon sa conference room. Just give us 5 more minutes. Nakikita ko na. Okay, bye. Thanks. Ibinaba na nito ang tawag at lumingon sa akin. It's the CEO's secretary. She's asking me if we're already here. Sabi nito sa akin. I feel nervous, ma'am. Sana si Dina na lang ho ang sinama niyo dito. Adeline, she holds my hand. I told you to be relaxed and be confident all the time, right? Marahan akong tumango. Make me proud of you, Adeline. Galingan mo ang presentation mo and always be attentive in our meeting. Wala kang dapat ikahiya, not to me, not to those people around you, and not even to that CEO, okay? Shit, bakit pa kasi siyang naging CEO? God, what kind of life is this? Kung kailan ayaw ko nang makita, siya namang hiniling ng panahon? I sighed. Okay ho, kakayanin ko, but please, huwag niyo naman ho taas ang masyadong expectation niyo sa akin, ma'am. But I want to try my best to this project, ma'am. Promise. Very good, Adeline. That's great. Oh, nandito na pala tayo. Kinatok nitong makintab na pinto saka ako naman ang naunang magbukas. Unang pumasok si ma'am sa loob saka naman ako sumunod. I gulp when I step inside the room. Biglang pagdali ng malakas na kaba sa aking dibdib na masulyapan ko si Hugo sa pinakagitna ng mahabang mesa. Nag-iwas naman agad ako ng tingin ng mahagip ito ng mga mata ko. Ayoko kasi makipagtitigan sa napakaseryoso niyang mukha. Naglakad ako ng maayos at iniwasan ko itong tingnan. Medyo nailang din ako nang maramdaman ko na ang lahat ng matang nakatitig sa akin. Good morning everyone, Mr. Dalsor. My lady boss greets. Good morning. Pati ako'y bumati rin ng pasimpleng tapikin ako sa boss ko. Please take the empty seats, Mrs. Sanchez and Miss Cruz. He plainly says while still looking at me at umiwas naman agad ako ng tingin sa kanya. Mrs. Sanchez and I occupy the 2 empty chairs. Pumwesto si ma'am sa pinakauna at katabi lang niya habang ako sa pangalawang katabi ni ma'am. Ramdam ko pa rin ang mga titig ng tao sa paligid ko. I think 10 kaming lahat sa loob ng silid. There are 3 females and 7 males. Sweetheart, can we kindly start this meeting now? Sa himig ng boses na yon ay agad ako nagtaas ng tingin. There I see a stunning and beautiful woman beside him.
Katapat ito ng boss ko. Hindi ko ito napansin kanina dahil sa todong iwas ko ng tingin kay Hugo. Sweetheart, so that means she's the fiancé. Not bad. Hamak nga namang mas maganda at mukhang anak mayaman ang kapalit ko sa buhay niya ngayon. And I've heard from my boss, anak siya ng kasosyo ng daddy nito. Bumuntong hininga ako at hinayaan kong tumingin ang mga mata ko sa table ko. Sinimulan ko ng ihanda ang mga files at documents namin. Bigla kasi ako nanliit sa sarili ko. I am just a nobody compared to his woman. Wala akong ibang maipagmamalaki kung hindi ang malanghel ko lang na itsura. Habang siya ay maganda na mayaman pa. Ako, dati lang naman niya ako nakilala sa lugar kung saan alam na nakakarami ay marumi. Wala nga akong laban sa mapapangasawa niya ngayon. I am just a nobody and I am a cheap kind of woman in his eyes. Sure, I hear her says. Nag-uusap nga silang lahat tungkol sa project at serbisyong gagawin ng kumpanya namin sa kanila. Tahimik lang ako na nakikinig. Si ma'am lang ang nakikipag-usap sa kanila. Hindi ko maiwasang na masulyapan yung babaeng parente nagsasalita habang nakaupo. She's really beautiful in any angle. Kaya siguro nagustuhan at pakakasalan siya ni Hugo. So how about you, Miss Cruz? Any idea and concern? Ano sa tingin mo magandang disenyo para sa itatayo ko subdivision unit? Napatingin ako sa lalaki nagsalita and it's Hugo. Bumukang bibig ko para sagutin to. I think you should ask the landscaper and engineer. It's their expertise. No offense but it is their job and plan. Sila kasi yung mas may alam sa lahat ng bagay na yan. Nakita kong pangungunot ng noon niya sa akin. But as your newly hired architect planners of this project, of course I have some suggestions and a few ideas. Bumawi naman agad ako sa naunang nasabi ko. Yeah, I agree with you, Miss Cruz. Hindi mo nga trabaho yon. Seryoso saad ng fiancé niya na nakatingin sa akin. But may we hear your suggestions? Her eyebrows raises at me. Sure, I seriously nod at nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya. The themes in this project is entitled Royals and Palace Subdivision. My only concern is that if you build the house according to your concept, the unit buyer should see na para na rin silang nakatira sa ibang bansa pag sila'y kumuha na isang unit ng subdivision na to. Like the town of UK, the royal blood. Sa panahon kasi ngayon ay pagandahan ng bahay ang mga mayayamang tao. They don't mind the expenses. Basta matugunan lang nilang kanilang mga luho sa sarili at lalo sa pamilya. I also suggest na wag niyong pagkakatulad-tulad ang style ng mga unit or houses na itatayo dahil sa ngayon, ayaw kasi ng mga mayayaman na may katulad silang bahay at design sa iba. That's all my concern. Nagulat ako nang biglang nagsipalakpakan ng lahat ng mga ka-meeting namin, pati ng boss ko. She claps her hands proudly, but the couple is an exception. Tinaasan ulit ako ng kilay ng fiancé ni Hugo. Well, humarap ito kay Hugo. What do you think, sweetheart? For me, it's a slightly good idea coming from her. Napalingon din ako sa kanya, then our eyes met. Okay lang para sa akin, he responded seriously na walang paghanga sa mga na-voice out kong idea. Nailang pa rin ako sa uri ng pagtitig niya sa akin, kaya nagbaba na lang ulit ako ng tingin. Sweetheart, I think we should consider her few suggestions. Gusto ko rin isa sa unit na itatay ng company para sa ating dalawa. To our near future, right? Biglang-bigla na lang humigpit ang pagkakahawak ko sa sign pen na nasa kamay ko at yung puso ko ang lakas din ng pagkakatibok nun sa ngayon. I want to have our own unit. Gusto ko mas malaki at mas nangingibabo ang ganda kaysa sa ibang bahay. And I want it to be the best for our children. Sumakit ang puso ko dahil sa narinig. Nananadya ba? Bakit kailangan pang ipagduldulan ng babaeng ito na sila ni Hugo? Does she know about our past relationships? Imposible naman. It's 4 years already, and as I remember, ni isa'y walang pinakilala sa akin si Hugo. Even friends, colleagues, or his family. Sure, sweetheart, he replies. My jaw tightens at huming ako ng malalim. Parang gusto kong isipin na sana ako na lang ang tinawag niya ng ganong endearment because that's our endearment before. They still proceed and continue the meeting. I focus my whole attention to the project. Sobrang pinakakaiwasan ko na lang din ang tumingin sa kanyang mga mata at sa babaeng pakakasalan niya. Nang matapos ang halos 2 oras ng meeting ay agad na ako sumabay sa pagtayo ng boss ko. Nag-congratulate at nakipagkamay pa ako sa ibang ka-meeting namin
na tulad nito. Nakipagkamay din ang boss ko sa magkasintahan matapos ibalik ni Hugo yung mga papeles na nilagdaan nito. Habang ako hindi tumititig sa kinatatayuan ko sa tabi ni ma'am at nakikiramdam na lang sa kanila. Ma'am, mauna na ho ako at gagamit lang na CR. Bulong ko sa boss ko. Lumingin ito sa akin at saka tumango. Sure, Adeline. Wala na akong pinagaksaya pa ng oras. Pagkatapos ko magpaalam sa lahat ay nagmamadali na akong lumabas ng conference room na yon para makahinga ng maayos. I'm walking alone when someone calls my attention. Miss Cruz, isang piling ngiti sa labing nilingunan ko. Lumapit ito sa akin. Napakunot-noo ako. Yes, nakita ko itong nagkamot ng batok. Pwede bang magpakilala? He asked. I'm Diego, the engineer. Naglahad ito na kami sa aking harapan. Tinignan ko lang yon. Why not? Magpapakilala lang naman. Adeline Cruz. Saka ko tinanggap yung kamay niya. Kasabay na pagdungaw palabas ni Hugo at ng fiancé nito na nakabrisyata sa braso nito. I immediately formed a smile on my face. Hindi ko sila pinansin at sinulyapan. Nice meeting you, Adeline. Nakangiti pa rin ito sa ngayon. You know where the comfort room is? Hindi, hahanapin ko na lang at magtatanong na lang din ako sa madadaanan kong facilities. Ako alam ko. Come and I'll show you. Ha? Wag na. Kaya ko naman. Ituro mo na lang. No. Para hindi ka maligaw. Nasa sulok pa naman yun. Okay. Mapilit ka eh. Oh, I'm sorry if I sounded like that. Hindi ako sumagot at kumiti na lang dito. In my peripheral eyes, I saw a frowning face of Hugo. Palapit na sila na palapit sa gawin namin. But before they even reach our direction ay agad na akong tumalikod. It's okay, halika na't pakituro ng banyo sa akin. Sure, saka ito sumabay sa lakad ko. Habang naglalakad kami patungong CR ay panay ang tanong nito at kwento sa akin. Oo at hindi lang naman ang tangi kong sagot because my mind is still being occupied by the couple at our back. We're here, lahat nito sa nakasulat na ladies restroom. Thank you, ngumiti ako ng bahagya. Hihintayin kita, wag na. I think my lady boss will follow me here. Are you sure? Tumango ako. May nilabas ito sa bulsa ng slacks. It's a mobile smartphone. If you don't mind, Adeline, pwede bang makuha ang mobile number mo? Ha? Please, I'll be honest with you, Adeline. Agad kitang nagustuhan kanina in a few periods of time. Ang bilis naman, pero sige, ibibigay ko na para hindi na mangulit at iwan na lang niya ako. Kinuha ko yun at tinype kong mobile spare number ko na hindi ko ginagamit. Existing number ko lang yon sa mga lalaking makulit na gusto magparamdam ng ligaw. Pero hindi ko talaga yun ginagamit. There, pwede mo na ba akong iwan yan? Ngumiti ito. Ayoko sana pero may pupuntahan pa pala ako. So bye for now, Adeline, and I'm so glad to meet you. And by the way, welcome to our team. Bye and thank you, Diego. Tatawagan kita mamaya, sabi nito. Bahala ka. Sagot ko naman na pilit ang ngiti sa labi. Umalis na nga ito sa aking harapan at ako naman ay pumasok na sa loob ng restroom. Adeline, Hugo's ex, right? Bigla ako napalingon at nagulat habang naghuhugas ng kamay ko. It's his fiancé. Hindi ko kasi ito napansing pumasok dito sa loob ng banyo. Well, I'm soon to be Mrs. Jomira Silva Dalsor. She says, while raising her eyebrows at me, so she really knows me then. Tinapos kong paghuhugas ng aking kamay at tinapat yun sa hand dryer saka siya nilingon. Yes, I am his ex-lover, his ex-girlfriend. Then, I also raised my eyebrows at her. Ayoko na magpaapi. I'm done with it. Tama nga daddy ni Hugo. You have nothing but only your face. Sa bagay, mga ganyan mukha sa pang-exclusive club nga nakikita. Where my Hugo found you, right? Wow, thank you if that's a compliment. Jomira, right? By the way, yeah, sa club nga niya ako nakilala noon. But I'm proud because he accepts me for who I am before. He loved me and I love him. May problema ba tayo sa kaalamang may nakaraan kami na lalaking pakakasalan mo? Don't tell me you are feeling insecure because of me. Ngumisi siya at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Wow, what a conceited prostitute. Proud ka pa sa lagay na yan, ha? Why not? I'm purely clean when he popped my cherry. Siya nga nakauna sa akin eh. Kaya nga ganun na lang niya ako sobrang minahal at pinapahalagahan noon. Nakatas noo kong pahayag dito. Kahit ang totoo, kinakabahan ako.
Anyway, hindi naman akong iniwan, Jumaira, dahil ako lang naman ang nang-iwan sa kanya noon. A sarcastic smile formed the corner of my lips. Nakita ko ulit ang sobrang pangungunot ng noo niya at pagkalukot ng mukha niya. Don't you ever ruin our relationship, woman. Binabalaan kita. May pagbabanta nitong bigkas. Why? Oh my God! Don't tell me you're afraid now. Ngumisi ulit ako dito. Don't worry, Jumaira. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Sabi ko dito. Depende na lang kung magpapaagaw siya kahit wala naman akong ginagawang paraan para maagaw siya sa'yo. How dare you? How dare me? Pwede ba ako magsabi niyan sa'yo? Look, wala akong ginagawa sa'yo. Ikaw ito lumapit sa akin at nanggulo. May I suggest look into your life using your charm and heart, Jumaira? Baka kasi mas maganda pa rin ako sa paningin niya ngayon. That's why your fiancé can't resist staring at my goddess beauty. Aminado ka naman sigurong may ibubuga ako kesa sa'yo, hindi ba? Kaya ramdam kita. Pero sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo guguluhin. Well, nice chit-chatting with you, Jumaira Silva. See you when I see you. Bye! I winked, then I stepped out from the restroom. Poor Jumaira. Nagmamadali akong lumabas ng comfort room at naglakad palayo sa kinaroroonan ni Jumaira. It's not because I'm afraid of that woman. Ayoko lang ng gulo. Kaya kahit papaano iiwas ako sa gulo. And I am here for my profession, not for Hugo. Pagliko ko ng hallway, ay kumutik pa ako mabuwal nang dahil sa may nakabungguan akong isang taong may malapad at matikas na dibdib. Mabutit ang bilis ng galaw nito tagad ako nahawakan sa bewang ko. Oh, thank you and I'm sorry. Hindi agad ako nakatingin dito. You really haven't changed. You're still that clumsy woman that I know. Hindi ka pa rin pala nagbago. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko nang mabusasan kong taong yon. Nagangat ako ng mukha dito at parang napapasong kumalas at lumayo agad ako ng bahagya sa kanya. Or it's your intention para lang magpapansin sa akin? Sabi nito na hindi ko mawari kung galito o hindi. Are you that desperate, Adeline? Naikuyong kong kamao ko. Relax, Adeline. This is his territory. I sighed. I'm sorry, Mr. Dalsor. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang ho kasi ako kaya hindi kita napansin. Mahina akong pagsagot ko dito. Nang hindi ko nito narinig magsalita saka ko na ito tinalikuran. Him being around me makes me uncomfortable to move and it's hard to breathe. Ganyan ka ba makipag-usap sa may-ari ng kumpanyang ito? I am the boss here and I am also your boss now. So, you think it's a good manner na talikuran ako habang nag-usap tayo? Is this what you always do to your boss? Adeline? Napalunok at bahagyang lumingon dito. I said I'm sorry. Wala naman kasi ako masabi pa sa inyo, Mr. Dalsor. Mahinaon pa rin ako kahit kinakabahan ako. Get rid of the formality when you're talking with me while we're alone, Adeline. Mariin at mabangis nitong singhal sa akin. I sighed as I look at him. Napaisip lang ako na bakit ba kailangan kong mautal at nakatungo pagkaharap ko siya. We're almost even, right? Ginamit na niya ako noong nakaraang linggo at wala akong hininging kapalit. Now, kailangan ko pa rin bang magpakumbaba sa kanya lalo? Tama na, sumusobra na siya. Hanggang kailan ba ito magagalit sa akin sa mga nagawa ko noon sa kanya? Do I deserve to be treated by him like this? Taas no ko itong tinitigan. Ano pa bang dapat kong sabihin sa'yo? Look, nagsorry na ako. Nag-thank you pa dahil hindi ako nabuwal ng tuluyan. Ano pa bang gusto mo? Luluhod ako sa'yo to make you more satisfied? God naman, Hugo. Hindi na kita maintindihan. Alam mo ba yon? Sana hindi mo na lang ako ni-required sa meeting na to para hindi to nangyari. Para hindi mo ko makaharap at magkaroon ulit ng utang na loob sa'yo. Sana hinayaan mo na lang din ako mabuwal. Nakita kong pagkunot ng noon nito sa tono ng pananalita ko. Hanggang dito ba wala kang sinasanto? Kumukuha ka na naman ng atensyon ng mga kalalakihan. You're flirting with my employees? I sarcastically laugh and shake my head. Again with your dirty accusations. Bahala kung ganyan ka dumintingin mo sa pagkatao ko. Wala rin naman ako mapapala kung palagi ko yung maririnig sa'yo. Sabi ko habang tinatagong sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Huwag mo nalang sanang ulit-ulitin. Dahil nakatatakta kasi yan sa utak at lalo na sa puso ko. Kaya yung lahat na masasakit na pang-iinsulto mo, lahat ng yan ay baliwala na sa akin. Ikaw lang din na mapapagod sa ginagawa mo. Isa pa, wala ka na naman sigurong pakialam kung tingin mo nagpo-flirt ako sa iba.
Kasalanan ko ba kung gusto lang akong tulungan ng empleyado mo na mahanap kong CR dito? Iyan ang mahirap sa'yo. Masyado ka mapanghusga sa bawat konting galaw ko. At para sa'yo, lahat ng galaw ko pananalita ko'y mali. I can rate myself 99% for my acting skills right now. I act as if I'm okay and it doesn't really affect me para hindi niya makitang mahina ako pagdating sa kanya. Being not affected and numb is also my only way to stand with my pride intact. Yun na lang kasing meron ako ngayon. Pride. Wala ka na bang sasabihin? Kasi ako wala na. So now kung hindi nakakabastos na talikuran ka, pwede na ba akong umalis? Alam ko kasing naiirita ka lang pag nakita mong pagmumukha ko. The same way I'm feeling when you are around me. Galit na kinuyom niyang panga niya habang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? May dinitong tanong. Do I have to repeat it again? Don't tell me you didn't hear it. O nagbibingi-bingihan ka lang. I raised my eyebrow. Nakita kong paggalaw ng balikat at dibdib nito. Ikaw pang may ganang mairita sa akin. You should thank me for the reason why you and your boss are here right now. Kung hindi dahil sa pagtanggap ko ng deal. Oh that, no thanks Mr. Dalsor. I shouldn't thank you on that part. Never. Kasi kung ako lang masusunod, hindi ako sisipot dito ngayon. Why? Because we're even. You already possess me. Tama na siguro yung ginamit mo ko. Ininsulto pa na walang kwenta at isang maruming babae. Now tell me, paano ako magpapasalamat sa'yo kung puro lang naman pang-iinsulto ang maririnig ko sa tuwing maghaharap tayo? Paano kita pasasalamatan kung paulit-ulit mo pa rin ang mga malupit na insulto na ayaw ko marinig mula sa'yo? At paano kita pasasalamatan kung ito nang simula ng aking pinakamalaking sakit sa puso ko? Sa tingin mo masaya ako sa nangyayaring to sa akin ngayon? Well, what do you think, Hugo? Manhid tong puso ko para hindi ako masaktan sa mga pinaparamdam mo? I feel like my eyes are starting to get teary, but I stop myself from crying. Dapat lang na maramdaman mo yan, Adeline. Dahil ang isang katulad mo ay wala naman talagang damdamin at walang kwenta. You're a kind of a woman without dignity because you are such a whore, a slut, a hooker, a digger, a desperate prostitute, a very dirty woman. Mapait akong ngumiti sa kanyang harapan. Well, thank you. Kahit wala ka pang napatunayan sa akin ngayon na ganun nga akong klaseng babae. Alam kong inaakusahan mo lang ako ngayon dahil galit na galit ka. Ngumisi ako. By leaving you before. Ngumisi ulit ako. Huwag ganun, Hugo. Because you are making fun of me. Sa ating dalawa kasi parang ikaw yung naghihirapang makamove on. Nilakasan ko lang naman ang loob ko na sabihin yun para kahit papano naman ay naipagtanggol kong sarili ko sa kanya. He smirked sarcastically. Ako ba o ikaw? Oh come on, Adeline. I admit nasaktan ako ng totoo but later on I've realized mas nakakabuti pa palang pag-alis mo. Because at that time, I noticed Jumaira's existence and worth. Jumaira's everything. She's perfect to be my wife. She's the love of my life. Sa kanya pala ako matututong magmahal ng totoo. Napapakurap-akot ang puso ko'y mas sumahol pa sa pagtibok noon. And I also realized na hindi pala kita minahal noon. It was only your body that I've always desired in bed. You are nothing to me, Adeline. It's only your body. You are nothing but only my dirty bed body. Kaya para sa akin, isa ka lang laruan na pinagsawaan ko at napagkatuwaan ko noon sa buhay ko. Hindi ko na mapigilang umigkas sa kanyang pisngi ang palad ko. Nanginginig ako ang buong kalamnan ko sa naririnig ko sa kanya. Hindi maproseso ng puso ko na hindi niya ako totoong minahal noon. So he wants to make it clear na wala talaga akong silbi sa kanya noon. Ano yung pinakita niyang kabaitan, pag-aaruga at pagmamahal sa akin? Ano yun? Biro-biro lang ba lahat ng yun? Fuck that. Fuck him. Fuck these feelings. Ang sakit naman. Sa lahat ng sinabi niya, ito na yung pinakamasakit sa lahat. And I can't bear it. Ayaw tanggapin ng puso ko. I bit my lips hard and I blinked my eyes to stop my emotions. Well, ngumiti ako ng bahagya na puno ng pait sa aking mga mata. Hindi na rin kasi ako makatingin sa kanya ng maayos at diretso kasi baka lumaglag ng luha ko sa sobrang sakit. I hope we're cleared about that now, Hugo. Pasensya ka na ha. Minahal kasi kita ng totoo noon, nang walang halong biro. Pasensya ka na kasi nag-assume ako na mahal mo ko gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sana pala, lumunok muna ako ng mariin.
I was holding back my tears to fall kahit alam kong namumuuna yan sa gilid ng mga mata ko. Sana pala, hindi na lang ako lumaban noon. Sana pala, hinayaan ko na lang. Adeline? Sweetheart? I didn't finish what I want to say dahil may parehong tumawag ng pansin naming dalawa. On the left side of the hallway is my lady boss and on the other side is his fiancé, si Jumaira na masamang-masamang nakatingin sa akin. Lumunok ako at walang emosyon ang mukha ko. Initian ko ang nagsiselos na nobya bago ko siya hinarap. Thank you for the information, Mr. Dalsor. At least alam ko na ngayon. Anyway, bye for now. Then matamis ko siyang kinindatan na alam kong ikinabigla niya. Hanggang kailan kay tatago ni Adeline kay Hugo ang dahilan ng paglayo niya sa binata? Hanggang kailan kayang lumaban ni Adeline sa lahat ng pang-iinsulto sa kanya ni Jumaira at Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.